Tamaan itong water interruption. May bagyo na nga, may ulan na. Kulang pa rin. Nagka-cloud seeding pa yan. Ay, Ganun katindi ang pangungulila natin sa tubig. yan ang sinasabi, magkakaroon. Kaya dapat nagtatanim kayo ng puno, hindi ba? At ikalawa ay syempre magtipid sa tubig. Hindi yung tulong-tulo yung mga gripo, hindi ba? Tapos wala naman nakikinabang. Oo nga po, at nasasayang sa inyong paligid, nasasayang yung tubig. Ibig sabihin, pag dumating dun sa point na wala na kayong tubig, saka nyo maiisip yung mga patak ng tubig na sinayang ninyo. Ayan, katulad niyang fire truck ng Lucena City. Ayan, nakalagay ha, DILG. Ayan, dito sa Lucena City. Kahapon po, nag-aksaya ito ng tubig dyan sa bahagi ng tapat mismo ng Kalmarland. Opisina ng Kalmarland. Bakit? Dyan sa may kay Kuya Tony. Retrato. Yun, nangkuha sila ng tubig doon. At ito po ay halos nasa ilang drum ang inaksaya nitong tubig na tumapon dahil ang driver ay nakikipagkwentuhan. Tingnan mo yan. Ayan, kitang-kita ng dalawang mata ng inyong lingkod ang nangyari kahapon na pag-aaksaya ng tubig ng fire truck dyan sa lungsod ng Lucena. Ayun, Mama Ubi. Nang mapakinabangan naman ang pagka-mayor mo. At syempre, yung ating sa fire department, ayun, ayusin po natin. At dahil napakarami pong kababayan natin ang nauuhaw at walang maipaligo, inaaksaya lamang po nitong mga mga taong ito, hindi ba? Ay, awas na ang truck. Hindi niya nalalaman dahil siya nakikipagkwentuhan. Ay, nasa kalahating oras ako mate na naandun sa sa waiting shed. Awas na, hindi pa niya inaayos. Hindi niya pinapatay. Oo. Akalain mo yan. Kalahating oras. Hindi niya naiintindihan. Bahana doon. Bahana ang kanto ng Executive Village. Oo. Tapat na tapat ito dito kumuha ng tubig. Dapat binato mo pala ng isa. Ay, ako hindi makatawid. Alam mo naman, takot tayo. Bano ito, lola mo. Hindi ko alam, sabi ko baka naman butas itong truck. Pero hindi nga pala nang patayin ito. Ay di, sinisinyas ko doon sa kausap. Hindi din ako maintindihan. Sigaw ako ng sigaw doon. Kuya, naawas na yung tubig dyan ay sa truck. Ay hindi niya ako maintindihan. Yaw-yaw sila, dalawa. Ayan, yung driver po ng truck, yung fire truck ng Lucena City. Ayan, ay nag-aksaya po ng tubig. Yan, ang dapat ninyong katayin yung mga nawawalan po ng tubig dito sa Lucena. Katayin nyo. Yung driver ng truck ng fire truck ng Lucena City. Nag-aksaya po yan ng napakaraming tubig kahapon. Ayun. Ano yan? Katangahan? Kapabayaan yan, kapabayaan sa iyong trabaho. Sabihin mo linggo. Sasabihin mo linggo, walang linggo-linggo kapag ka mayroong sunog. Hindi ba? Walang madaling araw dito pag may sunog. Wala namang sunog kung anong pinapatay mo doon. At ikaw ay nag-aksaya. Wala kang umawas. Nagawa ito ng kanal ng tubig. Diyan sa bahagi ng tapat ng Kalmarland. Ayun. Grabe. Sayang na sayang. Ay kung mate ako hindi pa ako nakakaligo, pupunta na ako sa ilalim ng truck at doon naman. Libre na Libre na ang tubig diba? Yung ang iba, may pambayad na, wala nga silang tubig, diba? Nakita nyo sa TV, yung mama, kumakain sila, nagdala siya ng pitchil doon sa ATM, yung automatic tubig machine. Kumukuha siya ng tubig, wala din itong tubig. Ibinalik yung kanyang pera, diba? Ganon ang paghihirap sa tubig, diba? Kaya sana naman, maging sensitive po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Ayan, katulad nung yung mag-ingat po kayo dun sa mga isda na baka ito'y galing dun sa Laguna, Nangyaring diba?
Kasi napakarami talaga nung namatay na isda dahil sa Hindi basta yun, no? hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang dahilan nitong pagkamatay na ito. Ang sabi ng BIPAR ay dahil daw sa naubos na nagkulang sa oxygen ang tubig sa dagat, kaya ganon. Pero yung sabi naman ng DOH ay huwag talaga daw kainin kasi baka na-toxic itong mga isda nito na maaring makain natin at pumasok sa loob ng katawan natin at yun ay hindi nga ngayon ay epekto yung magiging ng toxic. Ay pagdating ng panahon ay Tamang malalaman ang susulpot effect sa ating mo. mga katawan na kung ano ng sakit, hindi ba? Ang ginagawa lang natin ngayon ay ma-prevent upang hindi nga ito magdulot ng sakit sa ating katawan. At tama din naman yun. Huwag tayo mag-arimunhan. Ayan. Kasi porque mura ba ay gagrab natin? Huwag. Kasi ang buhay natin ay minsan lamang. Ayan. So dapat mag-ingatan natin ang ating mga anak. Ayan. Huwag din natin pakainin. Sabihin, ito lang kasi ang kaya namin bilhin ngayong mga panahong ito. Wala kaming perang pambili. Mag-ulam na lang po kayo ng Nasa asin. Pinas. Kaya. Ayan. Kasi na lang, bakit maalat pa rin? Sabi ng bata. Nanonood din pala si mate ng Going Ayun, Bulilit. ready kayo na siya. Lahat na in-order. Walang lasa ang ba't maasim ang sinigang? Sadya. Ayan, di ba? Ayan, mayroong nagte-text na naman. At syempre, paalalahanan din natin ang LGU naman ng Laguna, hindi ba? Yung mga nasasakupan yung nagdipa ng patay na isda. Sana naman po ay may initiative kayo na linisin dahil napakadami ng bata ang nagkakasakit diyan. Di ba? Ayun, sa Muntinlupa ba ito? Marami na din ang nagkakasakit dahil dun sa mabaho at masangsang na amoy ng isda na nakalutang sa tubig nila. Kaya sana po ay maisaayos natin. Pagtulong-tulungan na, 'di ba? Siguro naman ay yung mga mamamayan ay hindi din mag-aatubili na tulungan para maalis yung mga patay na isda diyan na nakalutang sa bahagi ng karagatan ng ng Laguna de Bay. Pwede namang kumain muna ng ibang pagkain sa ngayon, hindi ba? At wag na muna yung mga pinagbibiling mura sa ating palengke. At yun nga, iba nga ay hindi na nga nabibili. Nagkakalugi-lugi na sila. Ganun talaga ang hanap buhay. May lugi, meron din namang tubo-tubo. Ayan, sobrang tubo. Tubuan ka sa likod. May paalala ko, mate, doon sa mga mahilig makipag-text, mate. Ay, Ayan, bakit diba? naman pinapagalitan mo? Ay, mga mahilig makipag-text, mate po, ayan, sabihan nyo po yung mga anak ninyo, mga minor de edad na anak ninyo na nakikipag-text. Ayan. Sa mga hindi kakilala. Sa mga hindi nila kakilalang tao, ay ito'y naka-textmate lamang at sumasama sa mga nambibiktima ng mga minor de edad. Marami po ang naglipana dito sa ating lalawigan ngayon na ganyan. At ang bata ay dinadala kung saan, di ba? At minomolestya muna bago ibalik sa mga magulang. So, pag-ingatan po natin ang mga anak natin at wag natin silang malulong. Ayun, huwag nating hayaang malulong sila sa mga ganyang klase ng libangan. Ayun, mas mabuti pa siguro magbasa kayo ng libro. Yung mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, ayun, delikado po sa inyong mga anak, yan, yung sa mga estudyante, delikado sa inyong mga nini. Kayo baka ay mamolestya lamang ng mga taong nakikipag-text. Ayan, akala mo ang bait-bait, makikipagkita sa inyo, mamaya dadalhin na kayo kung saan at mamolestahin kayo. Ayun, nakakaawa po ang mga ganyang bata. May mga kaso po tayo dito sa lalawigan ng Quezon na ganun ang nangyayari. So sana po ipagbigay alam agad sa mga kapulisan para naman ito ay magawa ng paraan na mahuli itong mga ito na gumagawa ng masama sa ating mga kabataan. At yung mga batang yan
At yun talaga ang kanilang pinupuntirya, hindi ba? Dahil ito yung mga minor de edad, wala pang samuwang, ay ito ang kanilang pinagtitripan itong mga gustong makapangloko, hindi ba? Ba't hindi nyo nang nilolokohin yung mga kasing edad ninyo? Sigurado, hindi naman kayo, sampalin pa kayo pag nakita kayo pag siguro ganyan. Kaya itong mga batang ito,